ngayong umupo. Last, tulad ng ating ginagawa, matutukoy natin kung sino nga ba ang muling basa. Ating klase ngayon sa pamamagitan ng paglilipat ng inyong mga pangalan mula sa larawan ng bahay patungo sa larawan ng paaralan. Kapag ang pangalan ninyo ay nasa larawan na ng paaralan, ito ay nangangahulugang kayo ay narito ngayon. At kung ito naman ay nanatili sa larawan ng bahay, ito ay nangangahulugang kayo ay lumipat. Kung mapapansin ninyo, may mga nanatili ang pangalan sa larawan ng bahay. Sino ang mga kaibigan nila dito? Wala silang kaibigan dito. At dahil kayo naman ay kanilang kaklase, ibahagi kung ano man ang tatalakayin natin ngayong araw at sabihin sa susunod ay huwag silang lumipan nang sa gayon ay hindi sila mahuli sa ating aralin. Maasahan ko ba sa inyo iyon? Yes. Maraming salamat. Upang matusin natin kung talaga bang naiintindihan ninyo ang ating nakaraang aralin, meron ako dito ang inihandang laro. Sino ang gusto mauna? Sino ang gustong mauna? Sasagot lang, kaya naman hinandang katanungan, sasagot tama. Sino ang gusto unang sumubok? Pipindot lang dito, mamimili ng kanyang kasagutan. At Leslie, halika, pindutin. Basahin muna ang katanungan bago pindutin ang sagot. Ano ang dahilan kung bakit nais ng susunod dito sa kanyang pag-aaral? Okay, pindutin mo yung kasagutan. Pumili ka. Okay, nakuha siya na. Oras kasamang kasagutan ay matinding pagkabagot at hindi-hinawa. Sino ang susunod? Angel. Halika, basahin at sagutan. Ano ang ipinakain ng inanin plansyado sa kanya? Dito. Okay, tama ang kasagutan ni Angel. Ang susunod, sino pang hules? Sino gustong sumubok? Leslie. Leslie. Ano ang hininigit ka dito habang pauna sa ulipan? Dito ka, tundunin ang iyong kasagutan. Ayun, ang kasagutan ay contribution sa iba't ibang aktibidad at monumento. Tapos ang tamang kasagutan ni, sino ang tamang kasagutan? Si Angel, si Leslie, tama ang kanyang kasagutan, pero nahuli sa oras. Ibatid kong naunawaan ninyo, kulit-kulit ko lang ngayong oras ni Angel, ang ating nakaraang talakayan. At sa pagpapatuloy ng ating aralin ay inaasahan kong aktibo pa rin kayong makikilahok. Paasahan ko ba sa inyo yun? Yes, ma'am. Okay, para sa inyong susunod na at unang pangkat ang gawain, ang hanay na ito, ang unang pangkat, at ang hanay na ito, ang dalawang pangkat. Meron ako dito hinihanda, mga papel, na pagsusulatan na inyong kasagutan.
inyong mga kasagutan ang kumakatawan sa refleksyon nyo bilang mga mag-aaral sa ating asignatura. Kailangan ng tagaytiran upang marating natin ang ating mga layunin na basahin niya ang mga ito. Eloisa. Natutukoy ang tamang pangungusap batay sa salitang ginamit at nagamit sa pangungusap sa paraan ng hamon. Naitatala ang pagkakaiba at pagkakatulad ng katabi ng iba nito palalim at klasiko, pwede,
kasagutan. Kaya ibibigyan ko ng tag-isang bond paper para pagsulatan ng inyong mga kasagutan mula sa ipapakita kong larawan. Bawat tamang kasagutan ay mabibigyan ng karampatang puntos gamit ang ating scoring board. Kayo ay mabibigyan lamang ng 5 segundo sa pagsagot. Maliwanag ba? Yes, ma'am. Maliwanag ba? Yes. Maliwanag na? Ito ang unang larawan. Isulat sa papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Itaas ang mga kasagutan. Mag-aaral, mag-aaral, mag-aaralan, mag-aaral. Magaling lahat kayo ay nakakuha ng tamang kasagutan. Ang ikalawang larawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itaas ang kasagutan. Paaralan, paaralan, paaralan at paaralan. Okay, mahusay. Tama ulit lahat ng inyong kasagutan. Susunod na larawan. 1, 2, 3, 4, 5. Itaas ang kasagutan. Kampana, kampana, very good. Lahat ulit ay nakakuha ng tamang kasagutan. Susunod na larawan. 1, 2, 3, 4, 5. Itaas ang mga kasagutan. Salamin, salamin, salamin at salamin. Ayan, mahusay kayo. Bakit tama ulit ang inyong mga kasagutan? Ito ay salamin. At ang panghuling larawan. 1, 2, 3, 4, 5. Itaas ang kasagutan. Guro, guro at guro. Mahusay. Lahat ulit ay nakakuha ng tamang kasagutan. Ito ay guro. Bernadette. Magbigay ka nga ng katangian ng isang katangian na dapat paglayin ng isang guro. Isang katangian na dapat paglayin ng isang guro ay mahabang pasensya. Mahabang pasensya. Very good. Angel. Magbigay ka nga ng katangian ng isang mag-aaral. Ang katangian ng isang mag-aaral ay alam ang guro at pamagal. Okay, very good. Dapat alam na isang mag-aaral na respetuhin ang kanyang mga kamag-aral at guro. Pero naman yun. Ay, ayos niya? Kanya? Yung bigyan na nga ng katangian ng isang test. Ang katangian na dapat paglayin ng isang guro. Okay, pagiging mabait sa mga mag-aaral. Very good. Class, yung mga pinakita kong larawan sa inyo ay may malaking kaugnayan sa tatalakayan natin ngayong araw. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, meron ulit ako dito inihanda panghatang gawain upang lalo pang malinaw ang inyong mga talasalitaan. Paunahan sa pagtaas ng kamay ang pangkat na gusto ulit magkaroon ng puntos. Ngunit bago yan, basahin niyo muna ang panuto, Junmark. Ano to? Piliin ang wasto ang pangungusap batay sa dinamik na salita. Piliin ang isang salita at gamitin ito sa pangungusap sa parang magkakambing. Maliwanag ba ang panuto? Ikalawang pangkat, maliwanag ba ang panuto? Dito, maliwanag ba? Kung maliwanag na, ito ang unang salita. Kaya ang ika-apat na pangkat, ang unang taas ng kamay. Ayan. Piliin niyo kung ano ang tamang pangungusap na ginamit mula sa salitang pampanilya. Basahin mo muna. Panginoon ng pampanilya bilang higyan ng pagsisimula ng ang pampanilya ay isang uri ng hayop na matutupad sa kalubahan.
Okay, very good. At dahil dyan, ay ikaapat na pangkat na magkakaroon ng puntos. Ang susunod na salita. Okay, unang pangkat. Basahin muna bago piliin ang tamang kasagutan. Si Plato at Aristotle ay kilala sa larangan ng filosofiya. Naglalaro kami ng filosofiya sa paglaruan. Ang number 1. Mahusay, ang tamang kasagutan ay ang number 1. Ngunit bago ka umupo, gamitin nga sa pangusap ang salitang filosofiya. Pinag-aaralan ng mabaitang Greek. Ano? Pinag-aaralan ng baitang Greek ng baitang kasampu ng resiliency ang filosofiya. Okay, very good, Jasmine. Ang susunod, unang pangusap. At dahil dyan, meron kayo puntos. Ang panghuling salita. Ikalawang pangkat. At dahil yes, Mas mainam na maging mapagkumbaba ka sa maging arrogante sa iyong kamalian. Ang pagiging arrogante ay isang magandang katangian ng tao. ano ang tamang kasagutan? Mamuan. Mahusay ito ay ang unang pangungusap. Ngunit, ako po, gamitin sa makabuluhang pangungusap ang salitang arrogante. Kaya, bigyan muna natin sila ng sino ang gusto tumulong kay Glenn sa inyong Meron akong isa sa inyong arrogante. okay, very good, Glenn. Nagamit mo ang salita, halugan ng isa, pangungusap. Class, tandaan ninyo ang mga salitang iyan sapagkat iyan ay maaaring makasalabat sa ating panonood. Maliwanag ba? Ngunit bago tayo tuluyang magsimula sa ating panonood, meron ako dito mga inihandang hakbang sa panonood. Basahin niya ang una, Althea. Hakbang sa panonood. Isang beses lang ipapakita ang video kapag natapos ito, tandaan na mayroong kasunod na katanungan. Number 2. Paunahan ang pangkat sa pagtaas ng kamay sa pagsagot ng katanungan. At ang panghuli, Bawat tamang kasagutan ng pangkat ay mabibigyan ng karampatang puntos. tandaan class, kapag natapos kong ipanood ang video, meron akong mga inihandang katanungan at kapag kayo ay nakasagot, kayo ulit ay mabibigyan ng karampatang puntos. Maliwanag ba? Kung maliwanag na, dumako naman tayo sa ating mga gabay na tanong. Basahin nga. Ready? Paano nilarawan ang silid aralan sa klase sa pisika? Pagpatuloy. Sino ang unang mag-aaral na tinawag si Padre Milyon upang sumagot sa kanyang katanungan? At ang panghuli. Sino ang tauhan sa kabanata na hindi ginaya ang pag-iinsulto ni Padre Milyon? Maliwanag ba ang mga gabay na tanong class? Maliwanag ba? Itandaan ang mga gabay na tanong na iyan sapagkat iyan ang gagabay sa inyo upang lalo ninyong maintindihan ang ating panonooding ika-13 ng kabanata El Filibusterismo na pinamagatang klase sa sisisa. Ngayon, magsimula na tayo sa panonood. Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-13 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Klase sa Pisika. Ang silid ng klase sa pisika ay isang mahabang rectangular na bulwagan na may malulubang na bintana at mga batong hagdanan na may kahoy. Nakaayos ang mga estudyante ayon sa kanilang mga apelido. Wala masyadong palamuti ang silid at ang mga kagamitan sa pisika ay nasa isang aparador. Si Padre Milyon, isang Dominicong pari at batang professor sa klase sa pisika, ay kilala sa filosofiya mula sa kolegyo ng San Juan de Letrán. Nasa tapat ng pintuan at sa ilalim ng larawan ni Santo Tomas de Aquinas ang upuan ng profesor. Una niyang tinawag ang antuting estudyante na parang iskoba ang buhok
Sunod naman si Pelaez. Sumenyas si Pelaez kay Placido sa pamamagitan ng pagtapak sa paa nito na parang sinasabi na idikta sa kanya ang sagot. Dahil dito'y napasigaw sa sakit si Placido at siya'y napagalitan ni Padre Millon. Tinawag siya nito na Espiritu Sastre at pakialamero. Siya tuloy ang pinagbalingan ng pari. Nahirapan si Placido na sagutin ang mga tanong ng profesor at tinawag pa siyang Placidong taga-dikta. Dahil sa wala siyang masabi, naglagay ng guhit ang professor kay Placido. Tumutol si Placido at nagpaliwanag, ngunit pinihagis niya ang kanyang aklat, tumindig at walang galak na umalis sa klase. Nagulat ang klase sa ginawa ni Placido. Nag-sermon at nagmura si Padre Millon hanggang sa tumugtog ang kampanilya. Senyales na tapos na ang klase. Dumako naman tayo sa mga mahalagang pagyayari sa kabanatang ito. Inilarawan ang silid-aralan ng klase sa pisika, malaki at maliwanag, ngunit kulang sa kagamitan at halos walang dekorasyon maliban sa larawan ni Santo Tomas de Aquinas. Si Padre Millon, ang batang profesor ng pisika mula sa Kolehiyo ng San Juan de Letran, ay kilala sa kanyang pagka-Dominiko at kadalasan ay pinahihirapan ang mga estudyante sa kanyang mga katanungan. Tinawag ni Padre Millon ang isang antuking estudyante na may itsurang parang eskopa ang upo, at sunod na tinawag si Juanito Pelaez na mahilig manggulo sa kanyang kaklase, lalo na kay Placido Penitente. Sa pagtapak ni Juanito sa paa ni Placido, napasigaw ito sa sakit at napagbalingan ng galit ni Padre Millon, na tinawag siyang Placidong taga-dikta at pinilit siyang sumagot sa mga tanong kahit nahihirapan siya. Hindi kinaya ni Placido ang pag-iinsulto ni Padre Millon, kaya nagdesisyon siyang magwala, ibinato ang kanyang libro, at umalis ng walang paalam. Ikinagulat ng buong klase at nagdulot ng galit at sermon mula sa profesor. Diyan na nagtatapos ang ika-13 kabanata ng El Filibusterismo, klase sa pisika. Class, kahit tapos na ang aking video, meron ako dito mga inihandang katanungan. Tandaan, paunahan sa pagtaas ng kamay ng pangkat na gustong sumagot. Ito ang unang katanungan. Unang pangkat, basahin ang katanungan bago sumagot. Ano ang pamagat ng kabanata? Ang pamagat ng kabanata ay ang klase sa pisika. Very good, Jasmine. Ang pamagat na ating pinanood ay ang klase sa pisika. Dahil dyan, kayo ay nagkaroon ng puntos. Susunod na katanungan, wala pa. Susunod na katanungan, ika-apat na pangkat. Tungkol saan ang kanilang paksa? Tungkol saan ang kanilang paksa? Tungkol sa pisika. Tungkol particular saan? Sa filosofiya po. Filosofiya ba? Eloisa? Science? Particular sa anong bagay? Sa? Anong, okay, physical nga, pero anong bagay ang ginamit nila? Sa? Ano? Meron. Dahil nakasagot naman kayo, bibigyan ko kayo ng puntos. Dahil nasagot ng aking isang katanungan. Meron pa, alam mo, yung bagay?
tatlo ng kabanata. Binanggit na salita na hindi magandang protocol sa loob ng klase. Ngayon talaga ang hindi magandang protocol. Ma'am, pwede po siyang gayahin ng mga estudyante na magsalita rin. Okay, sino pa? Ruben? Dahilan ng hindi nila paggalang sa loob. Ano? Lakasan? Dahilan ng hindi nila paggalang sa loob. Dahilan ng hindi nila paggalang sa ilo? Kasi nagmumula. Ano pa? Jasmine? Mula, ma'am, basahin ko na ito. Mula sa pinanood ng buod ng sa 13 ng kabanata, binanggit na nagsalita ng hindi maganda ang pagkasal sa loob ng klase. Sa iyo pala kaya ang hindi magandang may iwan nila. Ma'am Juan, di ba kasi sa teacher sabi nila sila yung pangalawang magulang. So, kung ano yung nakikita ng student sa kanyang teacher yun yung nagre-reflect. So, it means mamaya parang siya yung magiging topic nila mga ganun. Sisiraan nila. Okay, mahusay ang kasagutan ni Jasmine. Tandaan class. Kailangan hindi gawin ng guro ang pagsasalita ng masama sa harapan ng kanyang mga mag-aaral sapagkat siya ay isang ehemplo para sa kanila. Dapat gumawa lamang siya ng mabuti or ng mas gumawa siya ng maaaring makatulong sa mga mag-aaral na hindi mapapasama ang kanyang mag-aaral at ang makikita lamang ng mga mag-aaral ay yung magagandang bagay na maaari nilang tularan. At upang matukoy natin kung talaga bang naintindihan ninyo ang ating pinanood na kabanata ng El Filibusterismo, meron ako dito inihandang mga salita. Ngunit bago yan, basahin mo nga ang panuto. Leslie. Ay inihanda ang buong salita, ngunit ang salita ay mababasan, ipag lamang galing ang diwagang salamin. Ang salitang matutukoy ay gagamitin sa pangungusap mula sa labanan sa paraang naghahambing mula sa pangalan ng mga tauhan mula sa tangad na ipinakita ng Diyos. Maliwanag ba ang pangungusap? Mababasa niyo lang ang mga salitang ito gamit ang ating pahiwagang salamin. At kapag natukoy niyo ang salita, gagamitin niyo ito sa paraang naghahambing mula sa ibibigay kong mga pangalan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Paunahan ulit sa pagtaas ng kamay sa gustong wala pa, sa gustong sumagot. Bawat tamang kasagutan na dapat tama ang pagkakagawa ninyo ng pag-aaming sa inyong pangungusap, kayo ulit ay mabibigyan ng karampatang puntos. Sino gusto mo ulit? Nag-aaway ko lang ka. Diba ang salita? Ganun mo na. Ano? Ang nabasa mo. Matalino po. Kaya ang salita ay matalino. Ngayon, ikaapat na pangkat. Gamitin ang salitang matalino sa paraang naghahambing gamit ang pangungusap sa pangalan ni Juanito at Lasal. Si Juanito at Placido ay matalino. Naghahambing. Secret. Ma'am, still. Si Juanito ay matalino. Ngunit si Placido ay hindi gaano matalino. Tama ba kanyang paghahambing? Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Sino ang gusto tumulong kay Hindi yan po. Hindi yan. Mas matalino si Juanito kaysa kay Jasmine. Okay, very good. Mas matalino si Juanito at Mas matalino si Juanito kaysa kay Jasmine. mula sa iyo panood, mas matalino ba si Juanito kaysa kay Placido? Ay, oo. Mas matalino si Placido kaysa kay Juanito. Okay, very good. Ikaapat na pangkat. Sino ang gustong sumunod? Okay. Ito ang salita. Basahin gamit ang paniwagang salamin. Arrogante po. Ang salitang napunta sa inyo ay arrogante. Ngayon, gamitin sa pangungusap sa parang naghahambing ang salita arrogante mula sa pangalan ni Padre Juan at Placido. Si Valero yun ay isang arrogante. At si Placido ay hindi. Sa paraang naghahambing. Pag
working student. Ay, okay. Ang gusto mong sabihin, yung mga working student na kailangan may karagdagan kasali sa kanila, paggawa na mga gawain dahil nagpapagod na sila sa trabaho. Ganon. Okay. Gabi, bahagi mo nga iyong ihap. Yan, ihap mo. Para maraming simurahin na Nakasan para palinig ng iyong para maraming simurahin at pinulungin sa libing na sotse. gabi, kung pinuputsa ka ba dito sa paaralan? Yes, ma'am. So, paano paraan? Sumunod sa pamumuhay. Bakit ka sinusunod? Baka naman may ginawa ka. Mali, kaya kasunod ko. Pero ba? Wala, ma'am. So, paano paraan ka ngayon na huli? Naglalakad ako ng mga pagkamilaan na biliwan. Ano? Nakasan? Naglalakad ako ng mga Sigla? pagkamilaan na ako. Tapos? Baka naman may ginawa lang ginawa. Eh, ano pa? Yung ginawa mo? Nakasan? So, paano paraan ka ginamali? Ijabe, kung ikaw ay minamaliit ng iba, ipakita na hindi sila tama, ipakita mo na, kaya mo, ipakita mo na sa lahat ng bagay ay may bunga ka. Ano ba? At Justin, Siguro masasabi ko ay makakarapatal din ang bawat sitwasyon. Dahil alam natin marami tayong pagkakaroon. Dahil nalaman mo ng simple na magbasa sa ating mga spiritualidad at ang karapatang malayang makapagbahagi ng ating mga saloosin sa loob at palabas ng spiritualidad. Ngunit dapat din na magkaroon ng karapatang respeto at respeto ang bawat pag-aaral. Dapat inibigyan ng karapatan ng estudyante na dapat iintahan ng mga kanilang gawain. Dahil ang ibang mag-aaral ay maaaring may problema sa kanilang bagay o mga gawain na halaan. Justin, so paano paraan mo gusto ang paglilimutan ng oras sa pagbibigay ng gawain? Kung minsan kasi may mga sa mga performances o may mga practice na naman hindi magpaulit ng oras. Yun ba ang required ng guro? Tandaan, Mambabag para sa maganda at maayos na pagtapos ng mga gawain, anong mahalagang gawin? Time Management. Very good. Tandaan lang yan. Time management. And last, kung mapapansin ninyo, meron ako ditong hawak na Enterpass. Ano kaya ang Enterpass na ito? Saan ginagamit? Ay, Enterpass. Pagpasok. Maaari, pasok sa mga supplements
Halos po klase ko ang nangyayari ko sa kaibigan ko. Ay, sama. Tama o mali? Okay, ready? Okay, so tama yung kasagutan. Meron ba? Asa yung pamuli? Si Daniel. Piliin ang nasigarang hatuan, basahin ang pahayag. At sagutan. Yung ito pala, kaya ay nakasagot sa mga naman yung panliliyo hamang na kasi doon ay wala pahinga sa ikong nalabas ng mundo. Okay, matito ay. Dahil tamang kasagutan ni Ted, so di may mabibigyan ng ating enter pass. Nasagutan na lahat. Para sa huli ninyong gawain, individual na gawain, basahin niya ang panuto. Kenneth, basahin ang panuto para sa inyong huling gawain ngayong araw. Paano to? Ito lang ang pagkakaiba at pagkakatulad ng katangian ni Juanito Pelaez at Placido. Ayusin ang pagbasa. Kenneth, Juanito Juanito, Pelaez at Placido bilang mga mag-aaral sa kabanatang 13 ng nobelang Elfinibus mismo. Kenneth, mag-practice magbasa. Ayusin ang magbabasa. Imaliwanag ba ang panutulas? Ito ang inyong gawain. Kaya magbibigyan lamang ng 3 minuto sa pagsagot dahil madali lang naman ang ating tutuan. Sa notebook, class, para sa inyong takdang aralin, basahin ang panuto, in. Ang mga mahalagang pangyayari sa labing apat na kabanata ng Efeso. Maliwanag ba ang inyong takdang aralin, class? Yes, yes. Okay na ba? Okay na ba? Wait. Unang pangkat, ikalawa at ika-4 na pangkat, isulat ang inyong mga score sa 1/4 kung mayroon. Okay na. Okay na. Unang pangkat, nakakuha ng 12 puntos. Ikalawang pangkat, 10 puntos. Ikatlong pangkat, 8 puntos. At ika-4 na pangkat ay 10 puntos. Okay na ba ang gawain, class? Tapos na? Ano ang pagkakaiba ni Placido at ni Juanito? Jasmine. Ma'am, si Placido ay arrogante at mabilis magkaroon ng hot temper, ma'am. While si Pelaez, ma'am, siya ay mahilig magpasa ng gawain at siya ay magulo na tayo. Ano naman ang kanilang pagkakasulat? Ma'am, sila ay nag-aaral na sa fisika, which is salamin yung topic, while pareho din sila hindi ma-respeto. Very good. Ang iyong kasagutan, Jasmine. David. Ano ang pagkakaiba ni Placido at Juanito? Si Placido po is matalino at estudyante at si Juanito po pinabasa ang gawain sa iba at tumabang silang magkakalita ay kapag upang malaman kung may pasok at pareho hindi nakasagot sa katanungan sa Very
lang. Yun.